Let's bow our head at patuloy tayong dumulog sa presensya ng Panginoon. Aming Diyos, Ikaw po na tunay na Diyos. Ikaw po ang aming Diyos magpakailanman, ang Diyos na buhay, ang may likha ng langit at lupa, ang may likha po sa amin. Ang hininga mo, Panginoon, iyon po ang nilalanghap namin, Panginoon, ang buhay na nagmumula sa iyo. Aming Diyos, kami po ngayon nasa presensya mo, sapagkat nalalaman po namin sa presensya mo lamang matatagpuan ang tunay na buhay, Panginoon. At sa oras na ito kami naririto sapagkat kami tinipon mo sa iyong biyaya, sa iyong pangalan, Panginoon, kami yung tinawag sa lugar na ito upang kami na mga iyong templo ay maging iyong iisang church, Panginoon. Salamat po dahil niligay mo po kami sa isang pamilya. Binuklod mo po kami sa isang spirito, sa isang pag-ibig, Panginoon. At sa oras na ito, sa nagkakaisa, Panginoon, na panalangin, dalangin namin ang kaalaman, ang karunungan na nagmumula sa iyo ay ipagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. Hanap po namin ang iyong kalooban, Panginoon. Sabik na sabik kaming marinig ang iyong mabuting plano sa buhay ng bawat isa at sa church na ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, amin pong winawasak ang anumang unbelief, ang anumang doubts in Jesus' name, O God. We rebuke it in Jesus' name. Na sa umagang ito, ang iyong mensahe ay malaya po namin matatanggap. Ang aming pandinig ay bukas, ang aming isip ay bukas, Panginoon, ang aming puso ay nakahanda upang lubusang matanggap ang iyong mensahe sa umaga na ito. Sapagkat alam po namin, ang iyong salita ay buhay, Panginoon. Ang iyong salita ang nagbibigay lakas. Ang iyong salita ang nagbibigay kagalingan. Ang iyong salita ang nagbibigay kalayaan, ng kalakasan, ng kapayapaan, Panginoon, ng kasariwaan, ng panibagong sigla sa bawat dumirinig at nananampalataya sa iyong salita. Kaya nga, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga oras na ito, ang iyong mensahe, ang aming buhay. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, aming Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. Ngayon po, pagpapatuloy pa rin po natin yung ating theme of the year. Ayan. Yung theme po natin ay Welcome to the Spirit-Filled Life. At ngayong buwan po, ang ating tema ay Spirit-Filled Church. Yan. So, nakaraang linggo, tinapik ng ating pastor is kung ano nga ba yung church. At ano yung hindi church. At ang church ay ikaw. Yeah. Pasabi mo nga sa church. Pasabi nga sa katabi mo, ikaw at ako ang church. Yan. Ikaw at ako ang church. Kapag wala ka, hindi buo ang church. Yan. Tayo po ang church. Kapag nag-iisa ka, ikaw ang templo ng Diyos. Kapag may kasama ka, na kapwa mo templo ng Diyos, church ang nabubuo. So, importante yung katabi natin. Importante yung bawat isa sa atin. Dahil tayo ang church. Kapag walang JCO diyan sa church nito, building lang to. Building lang to, pwede itong tagpuan ng kahit anong o kahit na sino. Pero dahil ang nagtatampo sa church na ito ay mga templo ng Diyos, then this is church. Tayo ang church. So, again, i-repeat natin kaya Marvin, yung ating slide. Kung ano nga ba yung church at kung ano yung hindi church. Yan, i-review natin. Relax ka lang, Kuya Marvin. Take your time. Ayan. So, what is church and what is not church? So, una, sabi sa Bible, church is joined together by Christ. Church is baptized into one spirit. Church is born in the Spirit. Church is God's royal priesthood. Church is redeemed by Christ, brought from darkness to light. Church is a body of not one member, but many. So, importante yung bawat parte ng katawan. Church is not a building. Church is not an organization. Church is not a business. Church is not a group of perfect people. Yan. So, ang topic natin ngayon is still Spirit-Filled Church. So, this is church. And what is Spirit-Filled Church? Next slide, please. It says here,
Spirit-filled church is assembly of people joined together by Jesus Christ, born and baptized into one Spirit. So ang catch is, kapag ang church ay naitatag dahil kay Jesus, then that is church. And it is given, if it is a true church, then the Spirit of God is in the church. So, if Jesus is here, and the Spirit of God, the Holy Spirit is in here, therefore, this church, these people, is Spirit-filled church. So, like sinabi ko nga kanina, bawat isa sa atin, yung ating katabi, you and I is the church. So, without you here, then this is not a Spirit-filled church. Without Jesus being the center or being the reason kung bakit tayo nandito, then this is not a Spirit-filled church. This is a Spirit-filled church because we are joined together. We are all here because of Jesus. And we are all here, born and baptized, united by one Spirit. Yung doon? Nandito tayo kasi nagkakaisa tayo sa layunin natin. Layunin natin makilala ang Diyos. Layunin natin purihin ang Diyos. Layunin natin pasalamatan ng Diyos. In short, it's all about God. It's all about Jesus. It's all about Him. It's all about His presence. So that is Spirit-filled church. The perfect illustration of a Spirit-filled church is on the next slide. Yan. Nakikita po ba natin yan? Yan po ay puno ng ubas. So, yung kulay blue, pasensya na po, yan, inedit ko lang yan sa paint. Nilagyan ko lang ng kulay blue para masabing makita yung tubig. Ayan. So, that is the Spirit-filled church. So, nakikita natin, mayabong, maraming bunga. So, that is church. That is a Spirit-filled church. Kasi, mula sa ugat, sa puno, sobrang yaman niya sa tubig. Diba? Sobrang yaman niya. And, yung puno is hindi latoy-latoy. Because that is Jesus eh. Di ba? Kung si Jesus yung puno, hindi maaaring hindi magbubunga yung ubas. So, kapag wala yung puno, hindi maaaring merong dahon. Kasi walang puno eh. Di ba? At hindi yayabong yung puno ng ubas kung walang tubig o araw, o anumang kailangan ng isang puno para lumago at mamunga. So, that is an illustration of a Spirit-filled church. At ayan yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Makikita yan sa John chapter 15, verse 5. Yan. Hindi ko na po kayo papahirapan, but sa malabo po ang mata, pwede nyo pong buksan yung ating Bible sa John 15:5. Yan. Ulit ko, ang ating pong book ngayong umaga ay John chapter 15, verse 5. And we will talk about Spirit-filled church. So John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sabi po sa Tagalog, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang siyang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, for a short background, John 15:5, ang kausap po ng Panginoong Jesus sa book na to ay ang mga alagad. So again, ang church ay binubuo ng mga tao joined together by Christ. And the disciples, hindi sila magkakakilala, but they were joined together because of Jesus. So they are masasabi natin technically, they are the very first church. So, the disciple, kausap ni Jesus yung mga disciple. And sabi ng Jesus sa kanila, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ngayong umaga po, may 4 tayong pag-uusapan. Next slide, please. Una, the Spirit-filled church abides in Jesus. Because Jesus is the true
vine. Siya lang ang nag-iisang tunay na puno ng ubas. Pangalawa, Spirit-filled church is being cared by the Father because the Father is the vine dresser. Third, Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit, the helper. And lastly, Spirit-filled church grows and bears fruit. Yan. So una, let's talk about the Spirit-filled church abiding in Jesus. A Spirit-filled church abides in Jesus. Katulad ng sinabi ng ating pastor nung nakaraang linggo, kapag hindi na si Jesus yung reason kung bakit nandiyan, nag-i-exist yung church, then that is not a true church. Because true church is all about Jesus. So kapag ang church, na katulad nito, ay nananatili sa Panginoong Hesus, therefore, that is a Spirit-filled church. Number 1, abides in Jesus. Let's read again our text for today, John 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So first, that a Spirit-filled church must have is they abide in Jesus. First, abides in His love. Yan. So kung puro siraan, inggitan, puro problema or chismis na yung naghahari sa isang church, therefore, that is not a true church. That is not a Spirit-filled church. Because a Spirit-filled church abides in Jesus, abides in His love. So, ang naghahari sa isang Spirit-filled church is pag-ibig ng Panginoong Jesus. So, katulad ng sinasabi sa John chapter 15, verse 9, yan. As the Father loved me, I also has loved you. I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. In Tagalog, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So yun ang sinasabi ng Panginoon Jesus. Because He is the true vine. Ang Spirit-filled church ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa John 15:9, manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. And second thing, abides in His word and commandment. Katulad ng sinasabi diyan. Sinasabi ng Panginoon na kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang kagandahan sa Panginoong Jesus, hindi siya nag-uutos nang hindi niya muna ginawa. Amen ba doon? That's why we are called follower of Jesus. Because Jesus did it first and we will follow His examples. So Jesus said to the disciples, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at kayong mga sanga. Kung wala ako, wala kayong magagawa. So ibig sabihin, without the example of Jesus, then church is nothing. Kung hindi nakikita yung example of Jesus sa church, then that is not a church. But, kung tayo nakikita sa atin, sa congregation, yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ni Jesus, at yung salita ng Diyos ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin, therefore, we are abiding in His love and in His word. A Spirit-filled church abides in Jesus. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, yun ang ginagawa ng church ng Panginoong Jesus. Amen, madam? Amen. That is the first thing. A Spirit-filled church abides in Jesus. At sinasabi, pangalawa, a Spirit-filled church is being cared by the Father. Yan. Let us open our Bible in John 15, verses 1 to 2.
Ang sabi dito, sa Tagalog, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan, nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ayan. A spirit-filled church is being cared by the Father, who is, He is the vine dresser. So kung pamilyar po tayo sa isang halaman, ang isang halaman po, kailangan ng tubig, ng araw, ng abono kung kailangan. At syempre, kailangan ng taong mag-aalaga. Tama po ba? Kasi kapag yung isang halaman hindi naaalagaan, maya-maya maninilaw na yung kanyang dahon. Maninilaw, tapos makikita mo parang may sunog na part, hanggang sa malanta yung mga dahon, matuyo yung sanga, malagas yung mga, hanggang sa matuyot na siya. Wala na siya, tuyot na siya. But, a spirit-filled church, merong nag-aalaga sa spirit-filled, sa church. And that is the Father. Hindi tayo pababayaan ng Ama sa langit. As long as we are connected sa puno, Jesus. As long as we are connected, we are abiding in His love and in His commandment, in Jesus' love and Jesus' commandment, the Father is always there to care for the church, for its branches. We are being loved by the Father. Sabi po sa John 14:23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, and he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Napakasarap isipin po, no? Na pag inibig natin ng Diyos, dahil inibig niya tayo, we are now have the ability to love Him back. And yung pag-ibig natin, sabi nga, ano nga ba yung tunay na pag-ibig? Yung pag-ibig ay hindi lang sa salita, kundi nakikita rin sa gawa. Kasi hindi malalaman nung tao na siya iniibig mo kung puro lang salita. Ganun din naman kung puro gawa. So, ibig sabihin, kapag ang isang church ay nananatili sa Panginoong Hesus, minamahal nila ang Diyos, minamahal nila ang salita ng Diyos. At ang sabi doon, ang lahat ng umiibig sa Diyos ay iniibig ng Ama. So we are being loved by the Father as long as we are abiding in Jesus' love and in His word and commandment. Again, a spirit-filled church is being cared by the Father. We are being loved by the Father. Father gives whatever we ask in His name. So, yung slide. Yan. So, Father gives whatever we ask in Jesus' name. Ito po yung sinasabi sa John chapter 15, verse 16. Ayan, hindi ko napalitan yung Tagalog. Ay, hindi ko napalitan yung ano. Kuya Marvin, iba yung nakalagay na scripture. Ayan. So, buksan mo natin yung Bible natin sa John chapter 15 verse 16. Pabukas na lang po sa online Bible, Kuya Marvin. And again, a spirit-filled church abides in Jesus. And secondly, a spirit-filled church is being cared by the Father. And makikita po natin yun sa John chapter 15 verse 16. Yan. Sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Amen? Sabi doon, anumang hilingin natin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay ibibigay sa atin. So as long as tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pangangalaga, sa kanyang salita, ang Ama sa langit ang mag-aalaga sa atin. Siyang magbibigay ng nutrisyon na kailangan natin, na pag-aalagang kailangan natin. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. At siyang nagbibigay ng anumang hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. And third,
Yan, medyo mabilis lang po talaga yung preacher ngayon. Asahan nyo lang. And third, Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit. Again, Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit. That's why our theme for this year is Welcome to the Spirit-filled Life. And of course, hindi mawawala ang part ng Holy Spirit when it comes to the Spirit-filled church. So let us read John 14:26. Sabi sa salita ng Diyos sa John 14:26, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you." Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. A Spirit-filled church is not a Spirit-filled church without the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is our sustainer. He is everything that we need. Just like Father is all we need, just like Jesus is all we need, Holy Spirit is all we need. Church cannot do anything without the guidance, without the help of the Holy Spirit. Sino nga ba yung Holy Spirit? He is the helper, John 15:26. He is the comforter, John 14:26. He is the power from above. He is our intercessor. Sabi nga sa Romans 8:26-27, hindi tayo marunong manalangin. Pero merong namamagitan, merong nalalangin para sa atin. And that is the Holy Spirit. He is the living water. John 7:38-39. Sino mang nananampalataya sa akin mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng Panginoon Jesus. He is the breath of life. The Holy Spirit is the air. Acts 2:2. So, ibig sabihin, katulad ng isang halaman, ang kailangan niya ay tubig, hangin, kailangan niya ng araw, kailangan niya ng lahat. If the vine is Jesus, the branches is the church, the vine dresser is the Father, therefore, the water that we need, the sun, the air that we need is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, that is not a Spirit-filled church. So, again, Spirit-filled church abides in Jesus. So, if the church is not about Jesus, that is not a Spirit-filled church. Secondly, the Spirit-filled church is being cared by the Father. So, ang isang church ay inaalagaan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi siya aalagaan ng Diyos, ng Ama, because He is the vine dresser. And third, the Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we are not a Spirit-filled church. And lastly, a Spirit-filled church grows and bears fruit. Ang isang Spirit-filled church, hindi maaaring hindi lalago. Amen? Ang isang Spirit-filled church, hindi pwedeng hindi mamumunga. And let us read once again. John 15 verse 5. Nasa pinakauna kay Marvin. Yan. Again, sabi po dito, ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga. Sino pong mga sanga? Tayo. Amen. Ayan. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. At sabi dyan, ang isang Spirit-filled church, connected sa Panginoong Yesus, inaalagaan ng Ama,
sinusustain ng Holy Spirit, hindi maaaring hindi lalago at magbubunga. Ang sabi doon, a Spirit-filled church is destined to grow and bear fruit. So, hindi maaari sapagkat kung ano ang puno, yan ang bunga. Tama ba? Kasi si Jesus ay ang puno. So, therefore, ang bunga ay napakaganda. Tama po ba? Siya ang puno at maganda yung bunga, syempre. Hindi maaari, hindi makikilala yung puno kung walang bunga. Amen? Kung hindi tayo Spirit-filled church, hindi makikita yung bunga. Yan. Ang hindi lang namumunga, patay. Tama pa ba? Ang halaman na hindi namumunga, patay. Kulang sa alaga. Ganon. Yan. So, ibig sabihin, hindi maaring hindi lalago at magbubunga ang Spirit-filled church. And again, tayo po ang church. Tayo po yung mga sanga. At sa isang puno, hindi po pare-pareho ng laki yung sanga. Tama po ba? Sa puno ng ubas, hindi po siya pare-pareho ng laki yung mga sanga. Yung iba pong sanga, meron dyan yung parang nakapulupot, 2, meron dyan 3, ganyan. Kasi para makayanan niya yung laki, yung mga hitik na bunga. So, kailangan yung sanga dapat healthy, dapat walang sakit, dapat malakas. So, yun yung po yung kailangan ng sanga para mamunga siya ng malalaki, maganda, masarap sa paningin. Kapag ginawang wine, yan, sino mga nakatikim na ng wine, hindi siya maasim. So, yung healthy puno ng ubas, maganda, masarap yung bunga. Napapakinabangan. Ayan. So again, a Spirit-filled church grows and bears fruit. Ayan. Next slide, Kuya Marvin. Ayan. Meron 2 bunga. Una, in quantity. Ibig sabihin, sa bilang. Pangalawa, in quality. Sabihin, namumunga, maasim naman, di ba? Namumunga, bubut-bubut naman, late, di ba? Hindi mo mapapakinabangan. So, una, ang isang Spirit-filled church, it grows. Kailangan lumago muna para maging ready kung gaano kalalaki yung ubas. Kung gaano kasasarap yung ubas na magiging bunga niya. So, kailangan dumami muna yung sanga. Kasi pagkatapos ng puno, hindi naman bunga agad, di ba? So, kailangan dumami muna yung sanga. Yan, dadami muna yung sanga. And again, tayo po yung mga sanga, tama ba? Ayan. So, ang isang Spirit-filled church, kailangan lumago. Para lumago, pagkatapos lumago, namumunga. Hindi pwedeng hindi mamumunga. Ayan. So, una, in quantity. Literal na quantity, sa bilang. Converted souls. Yan po yung sinasabi sa isang example ng the best example of a Spirit-filled church kung paano lumago at mamunga is nangyari sa Aklat ng Mga Gawa. The day of the Pentecost. Sa Acts chapter 2, verse 41. So, let's see. Ano ba yung nangyari sa mga alagad after nilang ma-receive yung Holy Spirit? After nilang mapuspos ng Espiritu ng Diyos. So, nandun pa rin naman sa slide, Kuya Marvin. Acts chapter 2, verse 4. Yan. So, sabi dito sa salita ng Diyos, kaya't ang mga naniwala sa ipinapangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. And again, Spirit-filled church, hindi maaring hindi lalago at hindi mamumunga. Katulad ng mga alagad, sa araw ng Pentecost, they received the Holy Spirit and they began to speak the Word of God, prophesy. Nagsalita si Pedro sa gitna ng napakaraming tao, believers or unbelievers, siya ay nagsalita.
And after that, hindi hindi maaaring hindi sila dumami sa bilang. So, ang isang bunga ng isang spirit-filled church ay they grow in quantity. Literal. Katulad nito, palakpakan mo natin ang Diyos. Yan. Hindi maaaring hindi mamunga ang church na si Jesus yung tanging sentro. Na si Jesus yung tanging foundation. At by the help of the Father and the Holy Spirit, dumaan yung pandemic. Sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo natigil sa gawain. Hindi tayo natigil dahil bawal yung physical contact, dahil bawal lumabas, hindi tayo natigil. Kasi ang Diyos yung nag-aalaga sa church. Kasi ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang nagbibigay ng diwa sa mga anak ng Diyos na ipagpatuloy yung gawain. And iniwan tayo or nauna si Pastor June sa paapiling ng Panginoon. Kung iisipin natin, para tayong iniwan lang. Pero dahil merong Ama sa langit na nag-aalaga, because this church is founded because of Jesus, at dahil itong church na to ay spirit-filled church na hindi iniiwan ng Ama, nagpapatuloy. At tingnan nyo, lumalago tayo. Amen? Lumalago tayo dahil ang spirit-filled church, hindi maaaring hindi magbubunga. Hindi maaaring hindi siya lalago. And by the grace of God, hindi tumigil yung gawain dito sa Floodway at nagkaroon tayo ng mga outreach. Nagkaroon tayo ng mga Bible study. It is not because of the leaders. Hindi yun dahil sa mga leaders. Kami po ay mga dumaan din sa anxieties and worries na baka magka-COVID or anything. Or kami din po ay tao. Pero sa tulong ng Diyos, dahil ito, church na to, Jesus is the center of this church. Dahil si Jesus, ang tanging dahilan kung bakit natayo tong church na to, kung bakit nananatili tong church na to, tingnan man ninyo, after the pandemic, after ni Pastor June, after na wala tayo, nanghihiram tayo ng pastor, ngayon may pastor na tayo, ngayon may mga outreaches, ngayon may mga Bible studies, ngayon nabubuhay yung bawat isa sa atin. Hindi lang pastor na yung kumikilos. Di ba? Kasi sabi nga doon, church is not composed of just one member. Hindi lang yung pastor. Because church is composed by many ng mga sanga. Yung church ay hindi lang composed ng isang sanga, kundi ng maraming sanga. So kung hindi tayo lumalago individually, kung hindi tayo lumalago individually, and again, kahit gaano kapuspos yung pastor natin o mga leader, kung hindi puspos yung bawat isa sa atin, hindi magiging effective yung church. Kailangan ng church is lahat tayo na mga sanga is spirit-filled. That's why we cannot deny that a spirit-filled church grows and bears fruit. Dumadami tayo sa bilang. Hindi lang bilang, dumadami rin yung gawain. Nabubuhay yung mga families na Bible study, prayer groups. So, yan yung isang sa mga bunga ng isang spirit-filled church. Pangalawa, in quantity. Yan, in quantity. Dumarami ang answered prayers. Kasi kung hindi dumadami yung answered prayers, that is not a spirit-filled church. Patay ang church kapag walang mga answered prayers. Tama po ba? Kaya ngayon natutuwa po ako kasi hindi na kailangang magtawag ng magte-testimony na kung saan na silang pumupunta sa harap para i-testify kung gaano kabuti, katapat ang Diyos sa buhay nila. Because that is a fruit of a spirit-filled church. Dumadami ang panalangin tinutugon ng Diyos. Kasi kapag ang church hindi nananalangin, walang tutugunin ang Diyos. So kailangan ang church ay nananalangin para dumami ang answered prayers. Amen po ba doon? Amen? Imposibleng wala po tayong
kailangan sa Diyos. Imposibleng wala tayong prayer. So, ang kailangan ng church ay manalangin para makita yung bunga na maraming tinutugon na panalangin ang Diyos sa isang spirit-filled church. And lastly, a spirit-filled church grows and bears fruit in quality. Hindi lang basta dumadami ang bilang ng tao, hindi lamang basta dumadami ang answered prayers, but dumadami yung lumalaki, lumalago, nakikita yung quality ng una, faith. Pangalawa, love. Pangatlo, worship. And pang-apat, service. So, isang bunga ng isang spirit-filled church ay nakikita yung kahusayan, kagandahan, kagalingan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Una, sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta humingi ng tawad sa Panginoon. Humihingi na rin tayo ng lakas sa Panginoon para hindi na magkasala. Ibig sabihin, we are growing in our faith. Na hindi na lang basta lagi sa prayer natin na humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Humihingi na tayo ng kalakasang nagmumula sa Diyos para hindi na magkasala muli. Iyon yung isang bunga, isang patunay na we are bearing fruit na may quality. Na yung bawat isa sa atin, hindi na basta-basta nababalisa kapag dumating yung problema. Let us see. Basahin natin ng Acts chapter 2, verse 42. Sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, ibig sabihin, nandoon yung isang spirit-filled church, hindi sila magtipon ng isang araw. Hindi pwedeng every Sunday lang ang fellowship ng isang spirit-filled church. Yan. So, ang isang growing Christian, ang isang bunga niya ay nandun yung kanyang kauhawan at kasabikan na matuto sa salita ng Diyos. Na makasama yung kapwa niya mananampalataya. Na makasama, makiisa sa fellowship. So katulad ng mga alagad, nung sila'y mapuspos, hindi natapos doon yung kanilang paglilingkod. Sa halip, ang sabi dyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto. We are here, tayo naririto, dahil gusto nating makilala pa ang Diyos. Na masama-sama tayo, na makilala ang Diyos, mabulay-bulay ang kanyang salita, na lumago sa pananampalataya. And of course, in quality, pagdating sa pag-ibig. Yan. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa mananampalataya, pag-ibig sa kapwa. Pangatlo, we grow in quality in worship. Yung worship natin, hindi lang basta singing and dancing and clapping. Yung ating worship ay nakikita na sa buhay natin. Katulad ng mga alagad. Ang sabi sa Acts chapter 2, verse 46 to 47, araw-araw, sabi po doon, ano po yung sabi dyan? Araw-araw. Yan, hindi lang po siya linggo-linggo, kundi sabi dyan, araw-araw. Sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos. Yan. They grow in worship. Nagpupuri sila sa Diyos. At kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Lahat ng tao, hindi lamang believers, kundi lahat ng tao nakakakita. At sabi doon, at bawat araw, sabi, ano nga po ulit? Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ayan. Sabi po doon, ang isang spirit-filled church ay lumalago at namumunga. Lumalago yung bunga. In faith, in love, in worship, and in service. Yan.
in service, in serving God, in serving our fellow believers, in serving the people, in and outside the church. Ibig sabihin po, next slide, yung dulang slide. This is the perfect illustration of a spirit-filled church. And yung isa po, every one of this has a purpose to accomplish. Una, we have the Father, the vine dresser. Hindi siya tumitigil sa pag-aalaga sa church. Jesus, ang puno. Yan. Holy Spirit is the helper, our sustainer. And of course, the branches. And the branches are tayo. Tayo yung church. So, ang kailangan gawin ng church, manatili sa pag-ibig at salita ng Panginoong Yesus. And the rest will follow. The Father will care for the church. Jesus will stand firm. The Holy Spirit will sustain the church. And the church will continue to grow and bear fruit. Again, last slide. The Spirit-filled church, our fellowship should be, ano po? Jesus-centered. Again, a Spirit-filled church, in our fellowship, katulad ng sinasabi sa Matthew 18:20, sa 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa kalagitnaan. Always, always, and always, dapat si Jesus ang center ng lahat ng gawain. Mapa-Bible study, nasa kalsada man kayo, as long as you and I are there, the Spirit of God is there, Jesus is the reason, that is church, that is a Spirit-filled church. No matter where we are, nandito man tayo sa building na to, nasa bahay man tayo ng Pelayo, ng Marsan, ng Olinar, ng Orlina, ng Flores, ng lahat ng pamilya narito, sa Ranillo, sino pa ba? Yan. Pasensya na po, hindi ko alam yung apelido ng iba. So, kung nasa bahay man kayo, as long as merong pagtitipon, kayo man ay mga kabataan, mga bata man, mga kananayan, katatayan, as long as kayo ay nagkatipon dahil sa Panginoong Jesus, you are a Spirit-filled church. At hindi maaring walang bunga yung gawain. So, our fellowship should be with prayer. Hindi maaring walang prayer. Yan. Yan yung breath ng church. Kailangan may prayer lagi. Our fellowship should be with the Word of God. Hindi maaaring walang salita ng Diyos. Hindi mo man kabisado kung anong book, chapter, or verse, as long as you know that is from the Bible. Siyempre, mas maigi kung may Bible kayong dala. As long as ang pinag-uusapan ay Word of God, as long as ang pinag-uusapan is about Jesus, about answered prayers, as long as He is the reason and He is the center, kung bakit mayroong ganyan, He is the reason kung bakit may gawain, that is Spirit-filled church. Our fellowship should be with joy, with clean heart, with worship. Kasi yun yung binasa natin, di ba, kanina, na ginawa ng mga alagad sa John chapter 2, verse 42. Araw-araw. Acts 2:47. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at nagpira-pirasan ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So kahit hindi dito sa templo, sa church, pwede sa bahay, pwede sa kalye, as long as you are there because of Jesus, because of the Word of God, because of prayer, you are there hindi dahil sa chismis. As long as kayo, hindi nyo pinag-uusapan yung ML or napanood nyo o ginawa nyo, kalokohan nung nasa Sambales kayo. As long as yung pinag-uusapan nyo ay about Jesus, that is a Spirit-filled church. Kasi ang Spirit-filled church ay grupo ng mga tinawag, grupo ng mga taong tinawag
pinagkaisa ng Panginoong Yesus, nasa isang spirito ng Diyos, nasa isang diwa ng pag-ibig. That is Spirit-filled church. Again, yung mga alagad po, nung sila ay napuspos ng banal na spirito, ng spirito ng Diyos, ay hindi po sila exempted sa persecution. In fact, mas lalo pa nga silang persecute. So, ibig sabihin, ang isang spirit-filled church, hindi lamang siya lumalago at namumunga. Dumadami rin yung persecution. Dumadami rin yung pakana ng kaaway para hadlangan yung church. But, we don't have to worry. We don't have to worry. Bakit? Kasi nga, ang Spirit-filled church, inaalagaan ng Diyos. Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit. Katulad ng mga alagad, hindi sila napigil ng anumang persecution, hindi sila napigil, imposibleng hindi sila dumadalas personally ng mga problems, ng mga worries in life nila, pero hindi sila napigil na maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kapwa mananampalataya, maglingkod sa tao. Ipakilala kung sino ang tunay na Diyos, ipakilala ang Panginoong Yesus na tagapagligtas at siyang darating. So, we must continue to be spirit-filled. Kasi ang church ay binubuo ng maraming sanga, ng maraming individual. Hindi pwedeng hindi tayo mag-aalaga ng kapwa natin mananampalataya. Dahil katulad ng isang puno, kapag ang isang sanga o dahon ay natutuyo, kulang sa nutrisyon, kailangan alagaan. Kailangan nating alagaan ang isa't isa. Katulad ng mga alagad. Kapag hindi mo nakikita yung katabi mo, kailangan mong puntahan. Kailangan mong bisitahin. Dalhin natin yung church sa kanila. Diba? Kasi ayaw nila magpupunta dito, physically church eh. But why not? Na dalhin natin yung church sa kanila. Diba? Kung hindi natin kayang mag-isa, punta tayo doon, kumalabit tayo ng mga leader, ng kapwa natin na, ate, gusto ko po sanang bisitahin si ganito, ganyan, baka nahihiya lang, ayun. So, ate, may sakit si ganito, ganyan. Pasama po, prayer, pastor, kuya, yan. Yan. So, we are church. Tayo po ay nakakabit sa isang puno. Kailangan, individually, we are prepared na mamunga. Kailangan bawat isa sa atin spirit-filled. Kailangan bawat isa sa atin spirit-filled. Hindi pwedeng church, kabuuan lang. Dapat individually, we are growing. Because we are growing stronger, of course, if we are together. Yan. Katulad ng isang uling na nagbabaga, kapag nakahiwalay sa baga, hindi niya kayang magbaga ng mag-isa. Isang uling, kailangan niya na nagbabaga. At ang isang uling, hindi pwedeng tuloy-tuloy na magbaga kung isolated siya. Kailangan meron siyang, nakadikit siya dun sa mga nagbabagang uling. So, katulad po ng sinabi ko kanina, yung puno ng ubas, hindi pwedeng lalatoy-latoy yung sanga. Kasi kapag lalatoy-latoy yung sanga, hindi niya kakayanin yung bunga. O kaya yung bunga hindi maganda, maasim, bubot, ganyan. So, kailangan yung sanga ay healthy. So, kailangan bawat isa sa atin, spirit-filled. Bawat isa sa atin, nananatili sa presensya ng Panginoon. Kailangan nakaakap tayo sa salita ng Diyos. Kailangan spirit-filled tayo palagi. Pag sinabing spirit-filled, ay sila na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Sila na pinapananahanan ng Espiritu ng Diyos. So, kailangan mas malakas yung Espiritu ng Diyos kaysa sa Espiritu ng alak, kaysa sa Espiritu ng laman, kaysa sa Espiritu ng worries, ng doubt, ng fear. Kailangan mas malakas yung Espiritu ng Diyos. At tumalakas lang yung Espiritu natin kapag pinapakain natin ng Word of God. So, kailangan healthy tayo. That is a Spirit-filled church. Again, Spirit-filled church, in our fellowship, in our everyday life, kailangan natin, of course,
Jesus being the first. Second, prayer. Araw-araw kailangan natin ng prayer. Next is the Word of God. And piliin natin, sabi nga ng ating song leader kanina, we should have joy. Yan. With clean heart and worship God. So, worship is not limited into songs. Worship is in everything that we do. Tayo man ay nagsasaing, naglilinis, nagtatrabaho, nag-aaral, sa lahat ng ginagawa natin, that is worship as long as we are doing it for the glory of God. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. So that is a Spirit-filled church. Again, Spirit-filled church is abides in Jesus. Spirit-filled church abides in Jesus. Spirit-filled church is being cared by the Father. Spirit-filled church is being sustained by the Holy Spirit. And of course, Spirit-filled church grows and bears fruit. Our fruit is first in quantity. We are growing in numbers. Just not only by numbers, but converted souls, saved souls, mga naliligtas na kaluluwa. We are growing in quantity in answered prayers. Yan. Ng mga gawain. Dumadami yung mga Bible studies. Dumarami yung mga tahanan, pamilya na ang Diyos ang naghahari, na ang Diyos ang sentro, na dumadami. Hitik na hitik yung bunga. In quality, we are growing in faith. We are growing in love. Hindi madi-deny in our actions na ang Diyos ang naghahari sa atin, ang Espiritu ng Diyos ang naghahari sa atin, because nakikita yun sa ating mga salita, sa mga iniisip natin, sa mga ginagawa natin, sa faith natin, kahit sa mga prayers natin, nakikita kung lumalago tayo sa pananampalataya, sa mga salitang lumalabas sa bibig natin, sa mga ginagawa natin, na iniuna nating iniisip, na ipanalangin yung bawat isa. We are growing in love. We are growing in worship. Na yung worship natin ay hindi lamang sa ganda ng music, but we are being true in our words, in our singing, in our lives, in our lifestyle. Napapapurihan natin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. And we are growing and bearing fruit in quality when it comes to our service. In serving God, in serving our brethren, ating mga kapatid sa Panginoon, in serving the people. Makikita, hindi madi-deny na ang isang Spirit-filled church ay lumalago at namumunga. So, a challenge for everyone is to stay connected in Jesus. Jesus must be the reason, the center in everything that we do. Na sa lahat ng pagtitipon natin, hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Hindi natin babasahin at bubulayan ang salita ng Diyos. Na sa ating pagtitipon, hindi tayo mananabik sa presensya ng Panginoon pagdating sa ating pag-aawitan. And of course, sabik nating makasama yung bawat isa na pupunta ako sa church para makita ko, makasama ko, si ganito, si ganyan. Marinig ko yung mga testimony patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ma-share ko yung mga answered prayers ko. Yung isang sanga na lumalago ay hindi maaring hindi mamumunga. At yung church na ang mga sanga ay lumalago, hindi maaring hindi mamumunga ng hitik na hitik, kitang-kita, upang mapapurihan natin ang Diyos, upang maparangalan natin ang Diyos. And again, tayo'y lumalago at namumunga para mabigyang kaluguran at karangalan ang pangalan ng Panginoon. And let us all stand up. And before we continue in our prayer, let us read once again John 15, verse 5. And Kuya Marvin, okay lang ba? John chapter 15, verse 5.
So, sa Tagalog po, okay lang po ba? Sabay-sabayin po nating basahin in 1, 2, 3, read. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili